Pagdating sa ospital, lumo siya sa nakitang lagayan ni Noah. May kung ano-anong wire na nakakabit dito, bukod pa sa maraming tinamong sugat sa mukhang binata. Nangilid ang luha niya dahil kahit sa hinaharap, hindi niya akalaing ganun ang sasapitin nila. Gusto tuloy niyang mahiya sa mga magulang ni Noah na ditanda nila sa loob ng kwarto nito. Kung hindi dahil sa kanya, wala ngayon sa kalagayan ganito ang kanilang anak. Good morning po, ma'am, sir. Kaibigan po kami ni Noah. Magalang niyang sabi. May pagtataka sa kanyang mukha dahil titig na titig ang mga ito sa kanya na para bang matagal na siyang kilala. Pero nakahinga siya ng maluwag na makita, seryoso man ang mga ito, ay hindi niya naman makuhang magalit. I suppose, ikaw si Meredith, iha? Anang may edad na babae bagamat halatang mayaman ay mukha namang napakabait. Ako nga po, ma'am. Pasensya na ho kayo at ngayon lang kami nakadalaw kay Noah. Kakabalik ko lamang. We understand, iha? We're glad na nakauwi ka na. Ani naman ang ama ni Noah ang naroon. Nagtaka siya kung paano nalaman ng mga ito ang tungkol sa kanyang pagkawala. Imposibleng nasabi ni Noah dahil ang alam niya, hindi pa ito nagkakamalay, buhat ng madalas ito dito. Paano ho ninyo nalaman na nagpunta rito ang boyfriend mong si Armando, ilang araw matapos dalhin dito si Noah? Nasabi niya na kayong magkasama ng anak ko nang mawala at hanggang ngayon hindi ka pa nakikita. Hindi na siya nagulat pa sa narinig. Kahit naman kasi ganon si Armando, alam niya na may puso ito. Pero hindi niya alam ang dahilan nito kung bakit kailangan pang sabihin ng alkalde ang bagay na yon sa magulang ng binata. Awang-awa kami noon sa kanya, iha. Umiiyak siya sa amin dahil di daw niya kakayanin kapag may nangyaring masama sa'yo. I can say that he really loves you. Ani pa ng ginang. Nagkatinginan sila ni Jonah. Nagkibit balikat ang kaibigan. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. Gusto niyang kiligin, pero naisip niyang baka pakitang tao lamang yon ni Armando. He is so miserable na magpunta siya dito. Sa tingin ko kung pwede lang gisingin niya sa suntok si Noah para tanungin kung saan ka dinala ginawanan niya. Ani naman ang daddy ni Noah. Ilang sandali siyang natahimik. Naalala niya ang anyo ni Armando nang makita niya sa ospital. Aminado siyang kitang-kita niya ang pagmamahal sa mga ito noon, pero mula noon di nito nagbalik para bisitahin siya sa bahay. Ma'am, sir, gusto ko lang hong malinawan at baka ho sakaling alam ninyo ang sagot sa tanong ko. Humugot muna siya ng malalim na hininga. Bago magpatuloy. Hindi siya sigurado kung may makukuhang sagot sa mga ito, pero gusto rin niyang magbaka sakali. Kilala ko kasi si Noah, ang taong magdadala sa akin sa tunay kong mga magulang. Baka ho alam ninyo kung paanong alam niya yon. Naguguluhan pa rin po kasi ako hanggang ngayon. Nagtataka rin ako kung bakit nagkaroon siya ng interes sa tunay kong pagkatao, kung bakit niya ako pinimbestigahan. Hindi na nakatiis niyang sabi. Sa pagkakataong yon, ang mga ito naman ang nagkatinginan. Seryosong mukha nito at matagal siyang tinitigan. Pagkaway humugot ng malalim na hininga ang ina ni Noah bago siya muling tingnan. Sa tingin ko, si Noah ang dapat magsabi nito sa'yo. Pero sa kalagayan niya, ayoko namang matagal kang magtanong ng magtanong kung bakit ganito at bakit ganoon, iha. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo dahil ganyan-ganyan nga ang pakiramdam ni Noah. Ano hong ibig ninyong sabihin, ma'am? Kinakabahan siya pero hindi na siya makapaghintay. Naibuka nitong muli ang bibig. Gusto na niyang marinig ang iba pa nitong sasabihin. Matagal nang naghahanap ang anak ko, iha. Sinabihan niya kami na gusto niyang hanapin ang totoong pamilya niya. Sa tingin naman namin ang daddy niya wala namang masama doon kaya hindi namin siya pinigil. After all, di naman namin nilihim sa kanya na hindi namin siya tunay na anak. At ikaw isa sa pamilya niyang matagal na niyang hinahanap, Meredith. Kapatid mo si Noah. Parang bombang sumabog sa kanyang harapan ang revelasyong iyon mula sa ina ng binata. Ampun ito at siya'y kapatid nito? Kaya ba noon pa man ay malapit at magaan ang loob niya rito? Kaya ba to ganun din sa kanya? At kaya lang sinabi noon na gusto siya dahil hindi pala nito alam na magkapatid sila? Sari-saring tanong ang muling nabuhay sa kanyang isip. Nang tingnan niya sa Jonah, halatang gulat na gulat din ito at di makapaniwala sa mga narinig. Nanlalaki pa ang mata ng kaibigan. Bakit kailangan pumunta ng Pangasinan, iha? Kahit naman dito sa bahay natin, makapagpapahinga ka, anak. Malungkot na wika ng mommy niya habang nag-aalmusal sila ng umagang yon. Nag-alis muna siya ng bikig sa lalamunan bago sumagot. Sa isip, umusal siya ng dasal na sana patawarin siya ng Panginoon.
nagagawing pagsisinungaling sa mga ito. Mom, sana po maintindihan ninyo ako. Masaya ako naguguluhan sa mga nangyayari sa akin at sa tingin ko ay mas maglilibang at makakabalik ako sa dati kung pagbibigyan kong alok na Jonah na doon muna kami ulit ma-assign sa cafe namin doon. Paangatwiran niya sa ina kahit ang totoo, wala naman talaga silang usapan ni Jonah na ililipat silang muli sa Pangasinan. Ang totoo, gusto niya lamang subukan kung magkakaroon siya ng pagkakataon na muling bumalik sa lugar kung saan siya nakita ng Coast Guard. Baka sakaling masagot doon ang tanong ko anong nangyari sa kanya nang isang buwan siyang mawala at kung bakit sunod-sunod na gabing nananaginip siya ng isang lalaki nagpapahayag ng damdamin sa kanya. Hindi man malinaw sa kanyang panaginip ang mukha ng lalaki, sigurado siyang hindi si Armando iyon. Kapag magising siya ay parang naririnig pa niya ang boses ng lalaki at maging ang init ng para nito na humahaplos sa kanyang mukha, halos dama pa rin niya. Tiyak niya, kasali ang lalaking yon sa nakaraan niyang hindi matandaan at yon ang gusto niyang alamin. Honey, hayaan munang anak natin sa gusto niya. At least sa probinsya baka makalimot siya. Wika ng daddy niya. Baka sakaling pagbalik nito rito ay okay ng lahat. She can go back to normal. Ilang saglit lang natahimik na ang mommy niya. Halatang ayaw nito ng suhestyon. Baka nga makalimot siya. Papayagan lang kita kung sasama ako. Hindi ko kakayanin anak. Mamamatay ako kapag nagkataon. Ani ng mommy niya. Honey, naraon si Jonah. Hayaan na lamang natin sila. Nako, bahala na nga kayo mag-ama. Kapag may nangyari na naman dyan sa anak mo sa pag-alis niyang yan, ikaw ang mananagot sa akin. Inirapan nito ang daddy niya, pero natawa lamang ang huli. Aalis ka, Meredith? Sabay-sabay silang napalingon sa pagdating ni Armando. Hindi halos sila napansin na nakapasok na pala ito sa kabahayan. Armando, iho, halika't samahan mo kami mag-almusal. Salamat po, ma. Tumayo ang mommy niya at kinuha ang plato ni Armando. Humakbang pa ito palapit at inabot ang kanyang kamay sa daddy niya para magmano. Aalis ka? Ulit ni Armando na nagkaharap na sila. Hindi siya agad nakasagot. Nakatingin lang siya dito pero hindi siya makapagsalita. Wala siyang dapat ipaliwanag dito at mas lalong hindi pa niya ito pinapatawad sa kasalanang nagawa. Sasamahan kita kung aalis ka. Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Saan ka ako pupunta? Gusto niya nang mairita dahil ang kulit ni Armando. Sila na lang dalawang magkakarap sa sala. Ang mga magulang niya ay pumunta sa grocery pagkatapos silang mag-almusal. Kaya naiwan silang dalawa ni Armando sa bahay. Bakit pang kulit mo? Besides, wala ka namang pakialam kung saan ako pupunta. Mind your own business, Mayor Del Rio. Suplada niyang sabi. Sa kagustuhang hindi matutok ang atensyon niya rito, inabala niya ang sarili sa paglilinis ng bahay. Nag-alis siya ng mga kortina, maging ng mga cover ng sofa. Pagkatapos nagbagpag siya ng mga alikabok. Palibhasa nakasunod to sa kanya. Dito umalimbukay ang mga alikabok na napagpag niya. Napaubo pa ito dahil sa kapal ng alikabok na nalanghap nito mula sa estante nila. Aminado ang mommy niya na hindi na gaano nakakapaglinis nung wala siya. Dahil siya raw laman ang isip ito oras-oras. Makulit ako dahil ayoko nang maramdaman yung feeling na hopeless na ako dahil hindi kita makita. Pinakaayaw ko sa lahat yon, Meredith. Ayokong maramdaman yung feeling na hindi ko alam kung saan ka hahanapin. May pagsusumamo ang tinig nito. Hindi tuloy niya napigil ang sarili na hindi ito muling tingnan. Noon niya nakitang laglagang balikat ni Armando. Nakikiusap din ang mga mata nito habang tagus-tagusang nakatitig sa kanya. Pero hindi siya nagpahalata. Sa isip niya, binubola na naman siya ni Armando at siya na naman ang talaw sa huli kung magpapadala na naman sa mga bibuladas nito. Binawi niya ang tingin. Tinuloy ang ginagawa. Pwede ba, Mando? Tigilan mo na yan dahil benta na sa akin lahat ng yan. Ang alin, Meredith? Bakit ba ayaw mong maniwala na wala ako sa sarili ko ng gabing iyon? Bahagyang nahimigan niya ang inis sa boses ni Armando. Hindi siya nakatiis. Humarap siya rito habang nakataas ang isang kilay. Wala kang karapatang pagtaasan ako ng boses sa sarili kong pamamahay, Del Rio. Kahit ano pang sabihin mo, hindi na ako maniniwala sa'yo. Matiim pa rin dong nakatitig sa kanya at sa huli, napahugot na lamang ito ng buntong hininga. Napasuklay din to sa sariling buhok.
Kabisado niya tong nagtitimpilang kapag ganon, pero wala siyang balak na tumiklop. Hindi siya aalis ng Villa Celestina kung hindi niya ito nahuli at hindi rin mangyayari ang buntik na siyang mamatay dahil sa pagpunta sa Isla Matubig. Ano bang gusto mong gawin ko para mapatawad mo ako, sweetheart? Please, gagawin ko ang lahat. Gusto mo bang kausapin natin pareho si Lorna para malaman mong nagsasabi ako ng totoo? Saglit siyang natigilan. Pwede ganun nga ang gawin niya para malaman kung nagsasabi ito ng totoo. Pero iba ang lumabas sa bibig niya. Marami akong mas dapat asikasuhin ngayon. Mando, saka na natin pag-usapan ang bagay na yan. Muli niya itong tinalikuran pero nagulat na lamang siya nang yapos na siya nito mula sa likuran. Napapikit siya at napahawak sa dalawang kamay nitong nasa ibabaw ng kanyang tiyan. Sa kabila na nangyari, alam niya sa sariling mahal pa niya si Armando. Ewan ba niya? Sa dami ng nangyayari, hindi niya maintindihan kung bakit parang eksklusibong kanyang puso para sa alkalde. Miss na kita. Mahal na mahal kita, Meredith. Please tell me. Anong gagawin ko para mawala ang galit mo? Wala, Mando. Dahil hindi ko alam kung mangyayari pa yon. Sabi niya pero lingid siya. Kulang din ang kanyang tinig. Matalas ang pakiramdam ni Armando, kaya hindi nakaligtas dito na hindi bukal sa loob niya ang sinabi. Matalas ang pakiramdam ni Armando. Binaon ito sa balikat niya ang mukha. Mas sinigpitan ang yakap sa kanya. I understand, pero wag mo naman akong pagtabuyan. Sasamahan kita kahit saan ka pumunta. Kahit hindi mo ako kausapin, okay lang sa akin. Just want to make sure na hindi mangyayari na mawala ka pa ulit. At huminga siya ng malalim. Sa tingin niya, mas mabuti na kung may kasama siyang babalik sa Isla Matubig. Baka maulit ang nangyari, matuloy na siya na hindi mo lang nakikita ang mga tunay na magulang. Fine. Gusto kong bumalik kung saan ako napadpad nung nawala ako, sa Isla Matubig. Katahimikan ang sumunod na namayani. Halatang natigilan si Armando. Pero bakit gusto mo pang bumalik doon? Nakalimutan mo na ba na doon ka nga muntik ng mamatay? Besides, hindi ka naman sa islang yun nakita. Sa kabilang isla ka nakitang palutang-lutang ng Coast Guard. Malambing nitong anas na hindi pa rin siya binibitawan. No, maaaring doon nga ako nakita pero sigurado ako nakarating ako sa Isla Matubig. At maaaring nandun ang sagot sa mga tanong sa isip ko kung ano nangyari sa akin habang wala akong maalala. Siguradong may kumupkop sa akin. Nasa panaginip ko yun palagi. Gusto ko lang silang pasalamatan. Siguradong sigurado niyang sabi. Madalas din kasing sumagi sa panaginip niya ang islang yon. Ang mga taga-roon na sa panaginip niya ay pinagchichismisan siya sa hindi niya malamang dahilan. Pero paano kung pagtangkaan na naman ang buhay mo? Siguradong tanga ka ng mga... Akala ko ba willing kang samahan ako? Bakit ang dami mo namang reklamo ngayon? Fine, I will go with you. Tinuloy niya ang planong pagbalik sa isla. Kinausap niya si Jonah na ito na ang bahalang gumawa ng lusot sa kanyang mga magulang kapag nagtanong ang mga ito. Palibhasa, may sariling pera. Madali para sa kanyang kumilos. Sa suhestyon na rin ni Armando, minabuti niyang mag-iba ng kaanyuan. Nagsuot siya ng natural human hair na panlalaki. Nagbihis sa laki siya, naglagay pa ng bigote at ng balbas. Sa kabuuan, isa na siyang lalaking tingnan. Ang kanyang mga mata laging may nakasuot na sunglass para lubusang itago ang kanyang maamong mukha. At ngayon, sakay na nga silang dalawa ni Armando ng motorboat patungo sa Isla Matubig. Nakahinga siya ng maluwag nang walang magtangka na harangan ang pagpunta nila doon ni Armando. Walang lumitaw na lansyang puno ng mga armadong lalaki, kagaya nung silang dalawa ni Noah ang magkasama. Narito na ho tayo sa Isla Matubig, mga sir. Wika ng bangkero habang dinadaong sa pampang ang bangka. Matamang ginala ni Meredith ang paningin sa paligid. Para nakita ko ng lugar na to. Bit-bit ang kanyang backpack, nagsimula siyang humakbang pababa ng bangka. Naging usapan nila ni Armando na wag siya nitong aanalayan palagi dahil itsurang lalaki nga siya. Baka may makahalata sa kanila. Pero sa pagkakataong yon, waring nakalimutan nito ang usapang iyon. Kapag daka, nilahad dito sa kanya ang palad para alalayan siyang makababa. Umiling lamang siya ng bahagya, saka pa lang nito binaba ang palad. Ang ilang taong dinatna nila sa isang pundohan na agaw ang atensyon dahil sa pagdating nila. Aba,
May dayo na naman dito sa atin ah. Wika ng isang matanda. Oo nga't mukhang mga tagalungsod. Komento ng isa pa. At mukhang mga gwapo. Ng isang dalaga na hindi pa man mukhang kilig na sa pagtitig kay Armando. Ko, nagkita na naman kayo ng mga gwapo. Maliban natin kung saan lupalop na naman galing ang mga yan. Wika na isang matandang lalaki. Doon pa lang kinutuban na si Meredith. May posibilidad na dito nga siya napadpad noon. Hayaan na ninyo, Mang Oscar. Ang mga kadalagahan dito sa atin talagang naghahanap ng mayamang tao, tagalungsod, na mag-aalis sa kanila dito sa isla. Sabay ng isa pang lalaki. Abay, masisisi ba natin ang mga taga rito na hangaring makalaya sa lugar na to? Walang asenso. Kapag walang huli, gutom. Kapag nakaswerte, aba, pista. Pero, tingnan naman ninyong nangyari kay Jack. Umibig sa isang dayuhan na hindi alam kung saan nagmula. Nang iwan siya'y nasira na yata ang buhay. Aba, akalain mong iniwan ang ina-inahan na nag-aaruga sa kanya ng kulang 30 taon? Oo nga, marahil ay naghahanap si Maynila si Jack sa babaeng yon. Bahagya lang pinansin ni Meredith ang naorinigang usapan na yon. Mawalang galang na ho. Pwede hong magtanong? Ani Armando sa isang matandang babaeng nagkasalubong nila. Ano yon, iho? Naghahanap po kasi ako ng maupahang bahay dito sa inyo. Meron ho ba kayong alam? Nako, dito sa isay walang nagpapaupa ng bahay. Mga taga rito lang ang nakatira dito at iilan lang ang pamilyang nakatira. Bihira lang may dumayot kung may maligaw man, hindi nagpapaabot ng gabi dito. Ganon ho ba? Pero kung gusto ninyong subukan, may alam akong taga rito nag-iisa lang sa bahay. Ani pa ng matanda. Nabuhay ang pag-asa sa kanyang dibdib at maging si Armando ay nagliwanag ang mukha. Talaga ho? San ho? Si Aling Marta. Doon ang bahay niya sa may dulo ng aplaya. Magtanong-tanong na lamang kayo. Salamat ho. Nag-umpisang muling humakbang si Armando at nakasunod lamang siya rito. Ang totoo maging ang daan papunta sa aplaya ay pamilyar sa kanya. Parang madalas siya rito. Maging ang dagat parang kilala niya. Okay ka lang? Untag ni Armando sa pananahimik niya. Kanina ka patahimik dyan. Wala. Pamilyar lang talaga sa akin tong isla. Sigurado ako nakarating na ako rito. Kung ganun mukhang di ka mahihirapang hanapin dito ang sagot sa mga tanong mo. Tao po? Buhat sa nakabukas sa pinto, sumungaw ang isang maedad na babaeng bahagyang hapis ang mukha. Bakit, amang? Tanong nitong pilit na inaaninaw ang mukha ni Armando. Ilang saglit siyang natigilan. Yung pakiramdam na parang kilala niya ang matanda, damang-dama ng kanyang puso. Magandang hapon ho. Naghahanap po kasi kami ng bahay. May nakapagsabi ho sa amin na nag-iisa lang kayo dito. Baka ho po pwedeng umupa sa inyo. Mga 1 buwan lang ho. Wika ni Armando. Siya naman hindi malaman kung bakit hindi mapagkit ang titig niya sa babae. Ha? Ay naku, hindi ako nagpapaupa ng bahay, amang. Totoong sa ngayon ay nag-iisa lamang ako. Pero uuwi rin ang anak kong binata. Lumawas lang siya sa Manila dahil may inaasikaso siya roon. Ganun ho ba? Ani Armando. Lihim siyang nanlata. Ang totoo, hindi lang ang pagnanais na makakita ng matutuluyan ang dahilan. Kung hindi parang napakagaan ng kalooban niya sa babae. Naku, paano kaya yan ay malapit ng gumabi? Wala nang bangkang maghahatid sa atin sa bayan. Jake, ani Armando sa kanya. Jake ang napagkasunduan nilang itatawag nito sa kanya. Pasensya na talaga kayo mga amang. Hindi ko kasi talaga pwedeng... Inang, bakit hindi niyo pahupaan ng maliit na silid natin? Buhat sa kung saan ay wika ng isang lalaki. Sabay-sabay silang napalingon sa may-ari ng tinig na yon. Nagulat siya dahil parang narinig na niya ang tinig nito. Jack! Kapag dakay umaliwalas ang mukha ng matanda na makita ang anak na ilang linggo nang hindi umuwi. Kailan ka pa dumating, anak? Naku, ang anak ko. Akala ko hindi ka nababalik. Mabilis na nanaog sa bahay ng matanda at nakayakap ang bagong dating. Jack? Usal ni Meredith sa isip ang pangalan nito. Bigla rin ang salakay ng kaba sa kanyang dibdib pagkarinig sa tila pamilyar na pangalang yon. Ngayon lang ho. Ngumiti ang binata, nilapag sa hagdanan ang dalang malaking bag at narinig ko kong naghahanap sila matitirhan dito sa atin. Bumaling sa kanila ang tingin nito pero huminto ang mata nito sa kanya. Isang matiim na titig ang pinukol nito sa kanyang mukha. Titig na tila nanonood sa kanyang kaluluwa. Oo, kasi
Bukas ang aming tahanan sa inyo, mga kaibigan. Kaming dalawa lang naman ni Inang ang nakatira dito. Isa pa, kung isang buwan lang ilalagay ninyo rito, hindi naman magiging kaabalahan niyon sa amin ng Inang. Pero Jack, Inang, kawawa naman ho sila. Wala naman talagang nagpapaupa ng bahay dito sa atin. Hindi ho ba? Sa kamukha ho silang mababait at mapagkakatiwalaan. Minsan pang tiningnan sila nito at naging matiim ang titig sa kanya. Hindi ba? Ako nga pala si Jack at siya naman ang inang ko na si Aling Marta. Nilahad nito kay Armando ang palad at nakipagkamay sa alkalde. Pagkaway sa kanya naman ito binaling ang palad. Nang tanggapin niya yon, naramdaman niyang bahagya pa nitong pinisil ang kamay niya. Mainit ang palad ni Jack. Init na parang pamilyar sa kanyang pandama. Oo naman pare, ani Armando. Ako naman si Armando, siya ang kaibigan kong si Jake. Wala kayong magiging problema sa amin. Nagagala kaming makilala kayo. Halina kayo sa itaas, mukhang pagod kayo. Magpahinga muna kayo. Sumunod sila dito ni Armando nang ganap na tong pumasok sa bahay. God, do I know him? Ba't parang dati ko na siyang kilala? Oo nga naman, Armando. Jake, tana kayo't nang makakain na. Alam nyo, araw-araw pa rin ako nagluluto ng marami dahil umaasa kung uuwi na tong anak ko. Napatingin siya kay Aling Marta. Mababakas pa rin sa mukha nitong pag-aalinlangan, bagamat may ngiti na sa mga labi. Mga manunulat ho kami. Susubukan ho namin magdulat dito sa tahimik ninyong lugar. Pahayag ni Meredith habang kumakain sila ng hapunan. Nako, abat talaga ba? Mabuti naman at bago lang ako mamatay, makakasalamuha ako ang dalawang manunulat. Masigla ng wika ni Aling Marta. Kahit paano, nakahinga na siya ng maluwag. Makwento ng matanda, hindi gaya kanina. Mukhang naniniwala naman to sa mga tinatahi nilang kwento. Ngunit kahit hindi kumikibo, si Jack, napatuloy lang sa pagkain, hindi niya maintindihan kung bakit naiilang pa rin siya. Maraming salamat ho talaga sa pagtanggap ninyo sa amin. Hindi ho namin alam kung saan kami pupunta kanina. Sabi ni Armando habang buong ganang kumakain, kahit di pa niya alam kung kumakain ba talaga ito. Ng pagkaing nakahain sa kanilang harapan. Talaba at daing na maliliit na isda ang ulam nila. Hindi niya alam pero parang siyang kumain ng pagkaing nasa hapag. Ewan niya kung saan pero sigurado siya, hindi sa bahay nila nakakakain ng ganito. Nako, kay Jack kayo magpasalamat. Kung hindi siya dumating, di rin naman ako makakapagpasya. Natanggapin kayo, kahit na naaawa ako sa inyo. Oo nga eh. Jack, salamat ha. Ani at pilit na pinanindigan ang panlalaking tinig. Okay lang yon, Jake, pare. Nagtaas ng tingin si Jack. Minsan pang tumitig sa kanya. Nararamdaman niyang kinailang. Bakit may pakiramdam siya na alam ni Jack na babae siya? Bakit may pakiwari siya na ang mga titig nito sa kanya ay dahil isa siyang babae at isa itong lalaki? Gustong kabahan ni Meredith. Baka nga nahalata nitong babae siya at may balak gawan siya na masama? Mabuti na lang pala talaga at naisama niya sa pagbalik dito sa isla matubig si Armando. Pero kahit ano naman ang gawin niyang tingin kay Jack, di naman niya ma-imagine na may tendency itong maging, siya nga pala anak, kamusta ang lakad mo sa Maynila? Maya-maya ay naalalang itanong ni Aling Marta sa anak. Saglit na naging mailap ang mata ni Jack bago sumagot. Okay naman ho, nakita ko ang hinahanap ko. Galing ka sa Maynila pare? Tanong dito ni Jack. Oo pare, may hinahanap akong babae. Nakita ko siya pero nasaktan lang ako sa nakita ko. Ani Jack na sa pagtataka niya, tinapunan siya ng matiim na titig. Sa pagkakaupo sa papag na kawayan, umiikot ang paningin ni Meredith sa kabuuan ng silid na kinaroroonan. Diyos ko, kilala ko talaga ang silid na ito pero hindi ko matandaan kung kailan at kung paano ko napadpad dito. May nawdama siyang bahagyang kirot sa sentido. What's wrong? Masakit ba ang ulo mo? Sweetheart, nilapitan siya ni Armando. At naupo sa tabi niya. Akmang hahawakan nito ang sentido niya pero iniwas niyang sarili. Okay lang ako. Nagtataka lang ako dahil maging kwartong to ay kilala ko. Nagpapasalamat siya dahil kahit papaano may lakang pinto na silid na pinagamit sa kanilang mag-iina. Magagawa niyang tanggalin ang kanyang bigote at balbas. Pati na ang makapal na pahang nakabalot sa may dibdib niya. Mukhang galing ka nga dito. Ha?
Sa tingin ko namumukhaan ka ng Jack na yon. Paano mo naman nasabi? Kunot noon niyang tanong. Iba akong tumingin siya sa'yo. Baka nga kaya lang nila tayo tinanggap dito dahil nakilala ka niya? Pigil ang tawang natutop niya ang bibig. What? Seryoso ka dyan? Natatawa pa rin niyang sabi. Lalaki rin ako, Meredith. Ramdam ko yung mga tingin niya sa'yo na may ibig sabihin. Ewan ko sa'yo, Armando. Ang dami mong alam. Tabi dyan at matutulog na ako. Sinampan niya ang dalawang paa sa papag. Umaktong hihiga pero nagtaka siya nung gayahin din siya ng alkalde. Anong ginagawa mo? Aniya. Na makitang pahiga na rin ito. Matutulog na rin. Tipid nitong sagot. Anong? I know. Pero wala naman ako ibang tutulugan, sweetheart. Ilang saglit siyang natigilan. Oo nga naman. Sahig na kawayan din ang sahig ng kwartong kinaroroonan nila. Wala man lamang iyong sapin kaya't sigurado kapag nahiga doon si Armando, lalamigin ito dahil malamig ang hangin nagmumula sa dagat. Hindi siya kumibo. Itinuloy na lamang ang paghiga. Tinalikuran siya ni Armando. Nakaharap siya sa dingding. Narinig niya humugot to ng isang malalim mabuntong hininga. Segundo ang lumipas, naramdaman niya. Tumabi na ito ng higa sa kanya. Maliit lang ang papag, kaya seksikan silang dalawa. Hindi po pwedeng pareho silang nakatihaya dahil panigurado, malalaglag si Armando na siyang nasa may pinakabungad ng papag. Siya kasi ay nasa may tabi ng dingding. Nakatagilid siya kahit nagkaroon ng pagkakataon si Armandong tumihaya sa kanyang tabi. Ayokong isiping dito ka napadpad nung wala kang maalala at nagkaroon ng pagkakataon ng Jack na yon para makalapit sa'yo araw-araw? Mahinang sabi ni Armando maya-maya. Mando, matulog na tayo, pagod na ako. Mahina niyang sabi. Halos magbulungan sila sa silid dahil kadikit lang ng kwarto nila ang silid na inuko pa ng mag-ina. Siguradong maririnig ng mga ito ang usapan nila kapag lumabas ang kanilang tinig. Hindi ito tumugon. Nanatili itong tahimik pero maya-maya pa, pinulupot ito ang braso sa bewang niya. Tumagilid din to at dinikit ang katawan sa kanya. Lihim siyang napanunok. Paano? Langhap niya ang mabangong amoy nito na nanonood na ngayon sa kanyang ilong. I miss you so much. Sa tingin ko, ngayon lang ulit ako makakatulog ng mahimbing. Simula nang umalis ka? Anas nito sa punong tenga niya. Hindi pa rin siya sumagot. Nanatili siyang walang kibo at hinayaan na lang ito sa pagyakap sa kanya. Talaga, kaya mo pa rin ba akong mahalin kahit na dito lang kita kayang itira sa maliit na kubong to? Kahit alangan ng kayo manggi kong balat sa maputi mong balat? Oo. Oh Meredith, mahal na mahal kita. Anito at saka mahigpit siyang niyakap at ikinulong sa mga bisig. Napahingal si Meredith sa bahaging iyon ng kanyang panaginip. Napabalik ko siya ng bangon, tulalang napatitig sa kawalan. Si Jack ang lalaking yon. Nakita ko ng malinaw ang kanyang mukha. Siya ang lalaking lagi kong napapanaginipan noon. Tila sasakit na naman ang kanyang ulo sa pagpipilit na alalahanin ang karugtong ng panaginip niyang iyon. God, ano bang ibig sabihin nun? Pupungas-pungas na napabangon din si Armando at kunotong napabaling sa kanya. What's wrong? Wala. Nananaginip lang ako. Tipid niyang sabi bago muling nahiga. Pero ng gabing iyon, hindi na siya muling nakatulog. Nabulabog ang kanyang inaantok na diwa at hanggang umaga ay laman ng kanyang panaginip. Death Armando. Mahinang tawag mula sa labas ng silid. Sabay silang napapitlag ni Armando sa higaan sa pagtawag ni Jack mula sa labas. Bakit, pare? Si Armando ang sumagot. Kagigising lang kasi niya at hindi alam kung kaya niyang palakihin ang tinig ng garon kaaga. Umaga na, nakaalis na si Inang. Sabayan na ninyo ako mag-almusal? Anito mula sa labas at tila may gumitaw na naman sa kanyang alaala dahil sa sinabi nito. Oo pare, susunod na kami. Sige, hihintayin ko kayo sa mesa. Makayabag palayo sa pinto ang sunod nilang narinig. Kinakabahan may nagbadali sa pag-ayos ng sarili si Meredith. Baka muling bumalik sa Jack at makita nito na hindi siya tunay na lalaki. Halina kayo, kain na tayo. Nakangiting naghihintay sa hapagkainan si Jack. Maagang umalis ang Inang. Ako na may hindi ng isda kaya ako na nagluto nito. Ganon ba? Humakbang siya palapit dito, bagamat nakatuon pa rin ang paningin niya sa mukha ng binata. Si Armando naman sa likuran niya, huling-huli niyang akmang ipaghihila siya ng upuan nang biglang matigilan.
Nakalimutan na naman itong nagpapanggap siyang lalaki. Halos sabay silang umupo ni Armando. Magkatapat sila ni Jack. Si Armando ay nasa gawing kanan niya. Deja vu. Para nakita na niya ang ganitong eksena. Magkasala silang kumain na Jack sa mesang kawayan na yon. Oo nga't payak nakahaing pagkain sa mesa. Pero ang saya sa piling ng mag-ina, hindi matutumbasan ng kahit anumang masarap na pagkain. Simple man ang pamumuhay ng mga to. Ito ang klase ng mga taong bihira na lamang ngayon. Pritong daing na bangus na may sawsawang suka, maraming sili, sinangag na kanin at mait na kaping barako. May saging na latundan na nakalagay sa bilaang yantok at may malamig na tubig na galing sa banga. Oh, kain pa. Bahagyang nilapit ni Jack sa kanila ang bandihadong may sinangag nang matigilan to. Bakit? Tanong nito. Ha? Anong bakit? Napakurap naman siya. Bakit mo ako tinititigan? Wala. Nahihiya lang kasi ako sa'yo. Ikaw pa ang nagluto ng almusal natin? Naabala ka tuloy sa pagmamakalaya mo sa alot. Nagulat man sa sarili, huli na, para bawiin ang kanyang sinabi. Nadulas na ang kanyang bibig. Halatang nagulat ng bahagya si Jack. Bakit alam mong nagmamalakaya ako sa... Ha? Napatitig siya rito. Oo nga naman, parang Jake. Paano mo nahulaan na nagmamalakaya tong si Jack? Maging si Armando ay nanguusig ang tingin sa kanya. Bakit nga ba niya alam? Hindi pa naman nagkukwento si Jack sa kanila kung ano nga ba ang trabaho nito. Hindi ko alam. Hinulaan ko lang. Sa kawalan na may sasagot ay sabi niya. Ilang saglit pang namayani sa kanila ang katahimikan at alam niya. Lihim na nakikiramdam sa kanya ang dalawang kaharap. Ah, siya nga pala, Armando. May sasabihin sana ako sa inyo. Ano yon? Huwag sana kayo magagalit, ha? Oo, ano ba yon? Hindi kasi ako naniniwala na mga manunulat kayo. Ha? Aniya pero si Armando na natiling kalmante. Pero huwag kayong mag-alala. Ano bang dahilan ninyo sa pagkakaila? Naiintindihan ko. Pero ano man ang sadya ninyo sa Isla Matubig, hindi ninyo magagawa kung patuloy kayo naglilihim sa akin. Ano ang ibig mong sabihin, pare? Ani dito ni Armando. Matutulungan ko kayo ano man ang pakay ninyo rito at kaya ko kayong pagtakhan, lalo ka na, Jake, sa ginagawa mong pagbabalat kayo. Anito kaya mas lalo siyang kinabahan. Tama nga siya, nahalata siya nito. Kaya sa lagi kakaiba ang titig nito sa kanya. Jack, babae ka, hindi ba? Naparanok si Meredith. Nagkatinginan sila ni Armando. Alam niya, wala na siyang may pagkakaila pa kay Jack. Kaya ako lang naman, sinabi ko naman sa'yo, naiintindihan ko kayo, hindi ba? Salamat. Napayo ko na lamang siya, tila nag-abala pang baguhin ang boses babae. Para ano pa, bistado na siya. May gusto lang linawin si Meredith tungkol sa nakaraan na hindi niya matandaan kaya bumalik siya dito, pare. Sabad ni Armando na seryosong nakatingin ngayon kay Jack. Naiintindihan ko, pare. Pero ang gusto kong malaman, magtitiwala ba kayo sa akin? Ilang saglit pang nag-isip si Meredith. Huwag kayo mag-alala. Ligtas ang lihim ninyo sa akin. Napabuntong hininga ang dalaga. Siguro nga tama ka. Hindi ko magagawa ang pakay ko sa pagbalik dito kung wala akong mahihinga ng tulong. Total, tinulungan mo na rin naman kami sa matitirhan. Lubos-lubosin mo na. Sa pagkakataong ngayon napangiti ng binata. Salamat pero may hihilingin lang sana ako. Ano yon? Gusto kong makita ang itsura mo sa likod ng balat kayong yan. Pero, napatingin siya kay Armando. Seryosong mukha nito, pero hindi naman madilim ang mukha. Isang kibit balikat ang naging tugon nito sa nagtatanong niyang mga mata. Hindi naman siguro masamang makilala ko ng lubusan ang taong kasama ko sa bahay. Ilang saglit na nag-isip si Meredith. Dapat nga ba siya magtiwala sa lalaking to na ang mga titig ay tila may nais ipahiwatig sa kanya at ipaalala? Pero alam niya, si Jack ang makakatulong sa kanya para maging malinaw sa kanya ang lahat. Sige, dahan-dahang inilis ni Meredith ang balbas at bigote na nakakabit sa kanyang uso at baba habang magkalapat ang mga mata nila ni Jack. At sa lumipas na ilang saglit, nakita niya ang kakaibang kislap sa mga mata nito habang unti-unting humahantad ang kanyang anyo. Meredith Laho ang pangalan ko.
simula niya. Isa-isa nitong nilalahad si Armando dito ang dahilan kung ba't siya napadpad doon nung una at nang wala na isang buwan. Kasama ng paghahanap niya sa kaputol na alaala ng mga nangyari sa kanya sa nakarang isang buwan na hindi niya matandaan kung saan siya napunta.